katapatan ng ating Panginoon. At ngayon po, ang mahalaga po ang ating oras at panahon, ating pong i-ready ang ating mga sarili sa pagkakasagsalita. Gagawin po ng ating pastor. Pastor Junior, please. Christian, magandang umaga po. Sa bawat isa, napakaganda ng araw dahil ang Panginoon ay buhay. Ang ating Panginoon Diyos ay matapat. We are still alive. Kaya naman sa umagang ito ay atin pong pahintulutan ang ating mga sarili na magkaroon ng privilege na marinig ang salita ng Diyos ngayong umaga. Samahan niyo po ako sa 1, 2, 3, 4, 5 books. Mahaba ang teksto natin, mahaba ang title, pero malaman ang mensahe. Exodus 34:14, Deuteronomy chapter 6 verse 15, Psalms 89 verse 7, Colossians 1:18, Hebrews 12:28. Pinagdalawang slide ko lang po yan para hindi po nakakabagot ang salita ng Diyos. Manapay napakabiyaya sapagkat na-preserve ang King James Version upang makaabot sa panahon natin, mga kapatid. Sapagkat paano na kaya kung wala ang Biblia? Paano na kaya kung wala tayong Bible? Puro invento ng tao ang ating mababasa, maluloko po tayo, mga kapatid. Purihin ng Diyos dahil meron pong salita ng Diyos. In fact, ito ay binabasa ng mga pope at ng mga pare na dapat hindi nila naiintindihan. Purihin ng Diyos, we have the mind of Christ. Biyaya ng Diyos na magkaroon tayo ng kaisipan na galing sa Panginoon sa Kristo. So, may Diyos na nagkatawang tao. Ang sabi ko ng Exodus chapter 34 verse 14, dito ko na ituturo at ang laser ko yung buhay dito. Hindi ko maabot na basa. Dito na lang. Ang sabi ko ng Exodus 34 verse 14, are you with me? For thou shalt worship no other God. For the Lord, whose name is jealous, is a jealous God. Sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos. Sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibugbuin, isa sa pangalan ng Diyos yung jealous God, ay mapanibugbuin ng Diyos. I-explain ko po sa inyo yung ibig sabihin ng jealous. Hindi ito selos sa pagsiselos ng babae at lalaki, hindi po ganoon, kundi relasyon niya sa atin. At napakalaki at lahat ng karapatan po ay kanya sa atin. Deuteronomy 6:5. Inulit lang po dyan, supporting verse, dahil ang Pentateuch po from Genesis to Deuteronomy, Pentateuch is 5 books of Moses. Sabi ng 6:5, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart. Amen? Hindi pwedeng basta basahin yan. Binubulay-bulay po yan. And with all thy soul, and with all thy mind. At iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos. Mapalad tayo kung ang Diyos natin ay ang tunay na Diyos. Amen. Ng iyong buong puso, at ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas. Naintindihan po natin yan? Okay. Nandito ako para ipangaral ang katotohanan, at hindi ako basta mangangaral, binibigyan din ko po yan para hindi masayang ang ating pupunta rito. Psalms 89 verse 7. Awit 89 verse 7. Awit. Ito po inawit ni Haring David na isinakla. At sa po'y puspos ng banal na Espiritu. God is greatly to be feared in the assembly of the saints. We are the assembly of the saints in our time, in our generation. And to be had in reverence. Notice the word reverence. Hindi po ito basta fear. Reverence. Yung reverence po ay takot na napatungkol po lamang sa Diyos, hindi sa tao. Reverence of all them that are about Him. Isang Diyos na kakilala-labot sa kapulungan ng mga banal na kinatatakutan ng higit sa lahat ng nasa palibot niya. Kaya po yung background po natin, yung jeep natin o GIF, ay tornado. Hindi po kaya gawin ng diablo yan. Diyos lang makakagawa niya. At matakot po tayo. That is what people reverend.
Verse 8, O Lord God of hosts, who is a strong Lord like unto thee, or to thy faithfulness round about thee. Nakita yung kung gano'n ang kapangyarihan ng Diyos, at kung siya magkatawang tao, lumakad sa ibabaw ng tubig. Wow. Hindi niya ipinagawa kay Moises ang paglakad sa ibabaw ng tubig. Hinati niya Red Sea, maging ang Jordan River. Pinaglakad siya sa tuyong lupa sa gitna ng dagat. Pero ang Panginoong Diyos na lumikha ng langit at lupa, naglakad siya sa ibabaw ng tubig. Anong pangalan niya nang siya magkatawang tao? Jesus Christ. Verse 9, Thou rulest the raging of the sea, when she waves thereof arise. Thou stillest them. Yung pinagpupunuan ang kapalaluan sa dagat, pagka nagsisibamon ang mga alon niyon, ay pinatatahimik. Kaya kung meron tayo dito na malalaking alon, mahilig po ako dyan. In order us to know through visual aids. Second books, Colossians 1:18 and Hebrews 12:28. Yung pong mga verses na pinakita po natin, nandun lahat sa title ng ating pag-uusap. And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. Siya ang ulo ng katawan sa mga bagay ng iglesia. Yung iglesia binabanggit ay iglesia ng Panginoong Jesucristo. Iglesia ng Diyos. Ano po? Hindi iglesia ng tao. Na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakila. Kaya English Tagalog po ang iniharap ko sa inyo para hindi kayo malito, kasi iniligaw na tayo ng tradisyon sa panahon ito, kailangan namang gawayan po kayo ng Panginoon. Sa Hebrews 12:28, nandiyan po nakalagay, Wherefore we, sabi ni Paul, receiving a kingdom which cannot be moved. Lahat ng number again, tagaroon sa kingdom of God. Let us have grace, whereby we may serve God acceptably with reverence. Pansinin niyo sa salitang reverence at sa itaasing preeminence and godly fear. Kaya pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito, ay makapaghandog tayo may paggalang. Yung reverence yan, galang lang eh. Pero yung po yung adore, worship, at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Tayo manalangin. Dahil ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat. Sa pribileyo na kami ay makapagbasa ng banal mong salita. Banal mong salita hindi nagliligaw. Malimang iligaw kami ng tao at wala kaming alam dito, ay maliligaw kami. Datapat Panginoon ang may takot sa inyo hindi magliligaw ng tao. At tunay Panginoon na kung ikaw ay karelasyon namin, hindi namin ililigaw ang aming kapwa. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasal at pagkukulang sa araw-araw na aming ginagawa. Mula Lunes hanggang ngayon, Panginoon, batid mo po ang mga kasalanan namin hindi mataya. Kilala mo po kami, Panginoon, kami ay tubod-tubad sa iyong harapan. Wala kami maililihim sa inyo mula sa kaibuturan ng aming puso. Batid namin, batid ninyo ang lahat ng aming mga nasa isip, nasa puso, motibo, mga dalahin, Panginoon, mga confusion. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maunawaan minsan pa banal mong salita. At ang tamang pagkatakot sa inyo, Panginoon, sa gayon ay hindi masayang ang aming Panginoong pagsamba, na kung saan, Panginoon, ay aming practice sa tamang doktrina, ang pananampalataya ng ikaw din naman na nagpapalala. Maraming po salamat sa iyo, O Diyos, pagkipaspasan ng iyong mga anak na ito, maging ang mga bisita namin na naghahanap ng katotohanan. Talayin po, Diyos, huwag masayang ang kanilang pagtulong rito. Naway, bigyan mo po sila ng spiritual understanding upang maunawaan nila na hindi pang bi-brainwash ang aming pagtuturo, kundi ba po sa Panginoon ay paggabay, sapagkat sino ba sila, sino ba ako, hindi kami magkakaano-ano. Anong mapapala namin, Panginoon, sa isa't isa, kung hindi namin ituturo ang katotohanan, pagtatanghal at pagtataas ng pangalan ng Panginoon. Naway makilala ka ng lumusan ng aming mga kaibigan bisita at ang mga miyembro, Panginoon, ay magkaroon ng totoo upang makita sa aming buhay ang Kristo, ang Diyos na nagkatawang tao alam mo sa ikagapagligtas ng sanlibutan. Salamat po Panginoon, pakisabata lahat ng distraction at maging ang iyong mabalikod, pakita mo po sa likod ng iyong presensya, ang makita ikaw hindi ang aming mga kahinaan. Bigyan mo po ng excitement
at kasabikan, maging ng interest, Panginoon. Attention, interest, and desire ang iyong mga anak, especially kung bisita namin sa mga banal mong salita. Kung namin sayangin ang bawat segundo, Panginoon, ng aming pag-stay dito sapagkat hindi aksidente na narito, Panginoon. At kung mayroon po sa aming pupulungan na hindi pa po alam ang patutunguhan ng kaluluwa, wala pa po relasyon sa inyo, ay hindi po ang pagsapi dito ang bautismo ang makapagliligtas, kundi ang pananampalataya sa inyo, Panginoon Kristo, na siyang Diyos na nagkatawang tao upang maligtas ang kanilang kaluluwa kung mamulit sa impyerno. Salamat po ito po aming samot dalangin in Jesus' name. Amen and in the name of peace be seated. Muli, isang magandang umaga po sa inyo lahat. Sa bawat Sunday ay sariwa ang mensahe. Mensaheng kailangan ng bawat isa. Mensaheng galing sa Diyos. Tagapagsalita lamang po ang ipapalinggo. Now, ang mga talata na atin pong binasa ay hango sa subject po natin at itong mensahe po ay pinamagatan po natin awareness of our reverence for the jealous God's preeminence. Sabi ko sa Panginoon, ang haba yata ng title nyo. Webes po ng gabi ay hindi ako makatulog. Hindi ko alam mo na ito. Hindi ako matulogin, nandiyan ako kailangan mapanginabakan ko ng Diyos. At nag-isip ako ng mensaheng kailangan ng bawat isa. Kung inyong mapapansin at maaalaala ang binasa ni Brother Erwin kanina about the last days perilous times, mga panahon mapapanig. Pwede ba natin i-post ulit? Gagawin ko lang introduction para sa ating title. 2 Timothy chapter 3, 1-7. 2 Timothy chapter 3. Ang sabi rito sa verse 1, dapat alamin mo ito. Mga minamahal, dapat po sa pagbabasa ng Bible, alam niyo kung sinong sumulat, sinong nagsasalita, kanino ito sinulat, kanino patungkol, anong kaugnayan natin, anong matututunan natin, at anong mensahe nito sa atin. Kailan ito sinulat? Probably it is 65 AD, may 2026 AD. Okay? Hindi ko yung AD ha. Anno Domini, in Latin word, in the year of our Lord Jesus Christ. Sabi niya, Apostol Pablo kay Timoteo, dapat alamin mo ito. Ito po'y pautos, hindi suggestion, sapagkat napakamapanganib. Kailangan may alam tayo, amen? Kailangan may alam tayo sa last days. We are in the last days. Sa panahon